Magandang gabi, mga katabi. Ito isang kwento sa karanasan ni Ana tungkol sa kababalaghan. Kaarawan ng tita niya noon at sila'y nagkakasiyahan sa tapat ng bahay ng kanyang lola. Ang gabi ay puno ng tawanan at tunog ng mga baso at boteng nagbabanggaan. Nakasandal si Ana sa pintuan ng bahay ng kanyang lola, kung saan nakatira ang kanyang tita. Matagal nang wala yung lola niya, kaya mag-isa na lang ang kanyang tita na dinadalaw na lang ng kanyang mga pinsan at mga kaibigan. Pinapanood ang pagdiriwang na nagaganap sa buong bakuran habang si Ana ay nakasandal lang sa may pintuan. Kumikislap ang maliliwanag na ilaw sa madilim na kalangitan. Nagbibigay liwanag sa kanyang pamilyang nagtipon para sa kaarawan ng kanyang tita. Silang lahat ay nag-e-enjoy sa pagtagay. Dinig sa kanilang boses ang tuwa at saya ng selebrasyon. Amoy na amoy ang inihaw na karne at iba pang pagkain na niluluto sa baga. Napangiti na lang si Ana. Masaya siyang maging bahagi ng sandaling ito. Kahit na mas gusto niya ang katahimikan sa bahay ng kanyang lola. Mas okay na rin na may gantong okasyon paminsan-minsan. Tumayo ang tita ni Ana sa inuman. "Teka lang, ihila ako," sabi niya. At nagtungo sa banyo. Sinundan ng tingin ni Ana ang kanyang tita at nakita nga pumasok sa banyo. Ilang minuto lang nakalipas, si Toret, ang matalik na kaibigan ng tita niya, na parang parte na rin ng kanilang pamilya, ay pumasok din sa pinto ng naakmang papakyat ang hagdan. Nagtaka si Ana dahil bibihirang umakyat ng second floor ng bahay ng kanyang lola si Toret kapag wala doon ang kanyang tita. Kaya inisip ni Ana na hinahanap ni Toret ang tita niya. "Ay, nasa banyo po si tita," tawag niya. Pero hindi sumagot si Toret. Nagpatuloy lang siya sa pag-akyat ng hagdan na para bang wala itong narinig. "Uy, Toret," tumawag ulit si Ana. Pero hindi lumingon si Toret. Gusto niya sana sundan, kaso naisip niyang kung walang makita si Toret sa taas ay bababa din agad siya. Ilang sandali lang ay lumabas na ang kanyang tita sa banyo. Pero di pa rin bumababa si Toret. "Uy tita, umakyat po si Toret. Baka hinahanap ka," sabi ni Ana. "Ha? Eh di naman naakyat yun kapag alam niyang wala ako dun," sabi ng tita niya. "At nagpaalam ako na magbabanyo ako saglit," dugtong niya. Mula sa bahay nila Ana, nakatabi lang ng bahay ng kanyang lola, bigla niyang nakita na lumabas si Toret at ang kanyang nanay na nagtatawanan at pabalik na sa inuman.
"Oh, ayan si Toret oh," sabi ng tita niya. Biglang kinabahan si Ana at naguluhan. "Uy Toret, dumaan ka ba dito kanina? Kasi nakita kitang umakyat sa taas." Biglang sabi niya. Hindi makapaniwala ang boses. Nagpalitan ng tingin si Toret at ang nanay niya na nagtataka sa sinabi ni Ana. "Hindi ako umakyat, Ana. Nakigamit ako ng banyo niyo kasi alam kong nasa loob pa ng banyo dyan ang tita mo," sagot ni Toret. "Alam mo be, mas lasing ka pa sa akin kahit hindi ka nakainom," biro ng kanyang tita. Natawa na lang sila at bumalik sa inuman. Habang nasa inuman, ang nanay ni Ana ay napatingin sa kanya ng may pag-alala, pero itinuloy pa rin makisama sa pagdiriwang. Napasandal na lang ulit si Ana sa may pintuan ng bahay ng kanyang lola at napatingin sa hagdan. Kung ganun, sino yung umakyat? Tanong ni Ana sa sarili na nagtataka at naguguluhan. Makalipas ang ilang oras, unti-unti nang nagsiuwian ang mga bisita ng kanyang tita kasama si Toret. Pero si Ana, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ng mga pangyayaring di niya maipaliwanag. Naghahalong kaba at pag-aalala ang kanyang nararamdaman. Nang umalis na ang huling bisita, pumasok na ang kanyang tita sa bahay at inalalayan ni Ana at ng kanyang nanay hanggang makahiga sa sopa. Doon na lang naisipan na matulog dahil di na kayang umakyat ng hagdan dahil sa kalasingan. "Anak, okay ka lang ba?" tanong ng kanyang nanay. "Okay lang po," sagot ni Ana. Huminga ng malalim ang kanyang nanay at sumulyap sa hagdan. At marahang tinanong si Ana habang isinasara ang pinto ng kanyang lola. "Alam mo ba ang tungkol sa mga doppelganger?" Tumango si Ana. At alam niya sa sarili niya na may posibilidad na yun yung nakita niya. At ngayon lang niya lubusang natanggap ang posibilidad na yun. Ayon sa mga kasabihan, kapag may nakita kang doppelganger, ito ay isang masamang pangitain, sabi ng kanyang nanay. Habang papasok na sila sa kanilang bahay, ang pagkalito ng isipan ni Ana ay biglang napalitan ng takot at kaba. Mas lalong nag-alala si Ana sa di malamang dahilan. "Matulog na tayo," sabi ng kanyang nanay. Kaya nagtungo si Ana sa kanyang kwarto. Sinara ang pinto, pinatay ang ilaw, at nahiga na. Pero hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame, at hindi niya maalis sa kanyang isipan ang posibilidad na yun.
bigla siyang nakarinig ng mga yapak. Sadyang marahan papunta sa kanyang kwarto. Mabilis na tumibok ang puso niya. "Nay?" tanong niya. Sa kung ano man ang pinanggagalingan ng yapak na yun. Katahimikan lang ang sumagot sa kanya. Dahan-dahang umikot ang hawakan ng pinto at ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang silhueta ng isang tao ang nagpakita pagbukas ng pinto. Parang nabara ang hininga ni Ana sa kanyang lalamunan dahil sa nakita niya. Nakatayo sa pintuan isang figura na kamukhang kamukha ni Tourette. Alam niyang imposibleng si Tourette yun, kaya naisip niya agad na isa itong doppelganger. Biglang lumamig ang pakiramdam ng kwarto at nakita niyang ngumiti ang doppelganger. Habang papalapit sa kanyang kama. Di makagalaw si Ana. Binalot ng takot at kaba ang kanyang buong katawan. Ngunit lumapit palalo ang nilalang. Lumawak ang ngiti at sadyang nakakatakot. Pinagpawisan ng mukha ni Ana kahit naglalamig na ang kanyang buong katawan. Siya ay napapikit at napatak talukbong ng kumot. At dinig na dinig niya ang tibok ng puso niya na parang tambol sa sobrang lakas. At biglang tumahimik ang lahat. At narinig niya ang isang pamilyar na boses. Boses ng nanay niya. Binuksan ni Ana ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang nanay na ginigising siya. Napansin din ni Ana na maliwanag na at ang init ng araw ay pumapasok na sa kanyang kwarto. "Bumangon ka na dyan, tanghali na. At may utos pa ako sa'yo," sabi ng nanay niya. Pero dama pa rin ni Ana ang bilis ng tibok ng puso niya. Panaginip lang ba yun? Di ko maintindihan. Parang hindi ko ramdam na nakatulog na pala ako sa bilis ng mga pangyayari, sabi niya sa kanyang sarili. Oo nga pala. Nabalitaan ko kay tita mo. Si Tourette nahulog ng hagdan, sabi ng nanay niya. Ano? Pasigaw si Ana at biglang napaupo sa kanyang kama. Oo, nadulas daw ng hagdan sa kalasingang kagabi, sagot ng nanay niya. Pero huwag ka mag-alala. Wala namang seryosong nangyari sa kanya. Napilayan lang, yun lang. Lugtong nito. At unti-unti na huminahon ang tibok ng puso ni Ana. Noong araw na yun, binisita nila si Tourette na nasa mabuting kalagayan naman. Napag-usapan nila ulit ang nakita ni Ana
na umakyat sa hagdan at ang kanyang panaginip. Panaginip na hindi niya may paliwanag. Ngunit ngayon, di na nila ito makuwang pagtawanan. Napagpayuhan ng lahat, lalo na si Toret, na mas lalo pang mag-ingat. Dahil walang makakaalam kung tapos na ba talaga o nagsisimula pa lang ang masamang pangitain. Maraming salamat sa pakikinig. Please follow, like, and subscribe. Ito po ang iyong Kuya Choleng. Papaalala, magtabi-tabi po. Baka kayo manunod.